Magandang gabi mga kapatid. Magsilod tayo at ating pong dasaliin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo ang aming mga handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob ng iyong bigay. Paspasan mo kami at ang aming mga handog. Gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo na po. Ngayon ay ikawalong araw ng simbang gabi at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Rani Laruan. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilubong ang iyong salita na binalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkalubong kaming sumasampalatayang siya ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang pagdating ni Elias ang tanda ng muling pag-uugnay ng Diyos at ang kanyang bayan. Ang pagbasang ito ang nagpapakahulugan ng kapanganakan ni Juan Bautista na pumarito sa espiritu ni Propeta Elias. Mga kapatid, pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit, sino ang makatatagal pagdating ng araw na yon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusubo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak, kung hindi mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang araw ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Na ikawalong araw na dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol, Zacarias sanang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan ni kanila. Kaya tinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At ng mga silang lakat, pagkadakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudiya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat at ng nakakalam at ang kanilang tanong, maging ano kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo na po. Magandang gabi po sa inyong lahat. God is good all the time. Kawalong gabi na po tayo ng ating simbang gabi. Isang gabi na lang bukas. No? Isang gabi na lang sa ating paghahanda sa Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. May isang pare na nagbinyag, no? Sa kanyang pagbibinyag, tinanong niya ang mga magulang na mga batang sanggol na kanyang bibinyagan. Noong unang nanay, tinanong niya, ano ang pangalan ng bata? Sabi ng nanay, Kawasaki, Father. Paano maging Kawasaki? Yung father, yan na po yung gusto ng kanyang tatay. Yung tatay niya kasi mahilig magmotor. Kaya Kawasaki ang pangalan ng kanyang anak. Yung isa naman tinanong, ikaw, anong pangalan ng iyong anak? Toyota, Father. Toyota. Yes, Father, yan ang kasi nakalagay sa kanyang birth certificate. Toyota ang pangalan.
Yung isa naman, o ikaw, ano ang pangalan ng anak mo? Si Honda, Father. No? Si Honda, no? Yan po kasi pinag-usapan naming pamilya, naming pag-asawa. Si Honda ang ipapangalan. No? Sabi ng father, na pare, sige. Kung ayaw niyong sundin ang kagustuhan o papalitan ang mag-anak, wala naman tayong pamilya na Juan ang pangalan. No? Kaya tinanong nila si Zacarias kung ano ang ipapangalan sa batang sanggol. At ano ang pinangalan sa kanya? Si Juan. Bakit Juan? Ano po bang ibig sabihin ng pangalang Juan? Hello? Ano ibig sabihin ng pangalang Juan? Ala. Bakit Juan yung pangalan sa kanya? Ibig sabihin ng Juan, God is gracious. Ang pangalan dyan, ibig sabihin ay God is gracious. Mapagpala ang Diyos. Kay Zacarias, anong pangalan niya? Anong ibig sabihin ng pangalan Zacarias? Alam niyo ba? Hindi. Ang Zacarias naman, God remembers. Kung tinignan natin, itong pangalan, itong mga kahulugan ng kanilang pangalan, ito ay may connection sa kanilang pamumuhay bilang mag-asawa. Kay Zacarias, God remembers. Bakit ba? Ilang taon silang nagdasal na bibigyan sila ng anak. Sabi nga ng ibang mga Bible scholars, no, sabi nila yung range daw ng edad ni Maria, ni Elizabeth ay nasa 80 to 90 years old. No? Mayroon ba ditong 80 pataas ang edad? Wala. O yun si Lola, no? Lola, halimbawa, no, dumating ang anghel ang sabihin, manganganak ka. No? Ano yung isasagot mo sa di nga, menopausal baby? Ito yung nangyari kay Elizabeth. Matanda na, at hindi lamang yun matanda, baog pa. Ano mangyari? Matanda na, baog pa. Ngunit, inaalala ng Diyos ang kanyang pangako sa mag-asawang ito. Dininig ng Diyos ang dasal na mag-asawang ito. Kaya nga, Zacariah, God remembers. Hindi nakalimot ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi nakalimot ang Diyos sa kanyang tugon sa mga dasal nitong mag-asawa. Bakit dyan? Bakit Juan? Ang Diyos ay mapagpala. Anong koneksyon nito sa buhay nito mag-asawa? Di ba? Kapag sa tradisyon ng mga Hudyo, kapag ang babae mag-asawa walang anak, para sa kanila sila ay sinumpa ng Diyos. Ito yung kanilang pananampalataya, mga Hudyo. Ito yung tradisyon nila na kapag ang babae at mag-asawa ay walang anak, para sa kanila ay sinumpa sila ng Diyos. Itong stigma, ilang taon nila itong daladala. At the end of the day, narinig natin, ibig sabihin, nandyan, ang Diyos ay mapagpala. Sa kabila ng ilang taon na kanilang hinihintay, pinagpala pa rin sila ng Diyos. Amen? Amen. Dahil mayroong biyaya sa pusong naghihintay, mayroong biyaya sa handang maghintay. Kaya, ang Diyos ay mapagpala sa mga taong marunong maghintay. Mga kapatid, ano po ba ang mga aral na makuha natin sa ating mga pagbasa ngayon, lalo na sa ating Ebanghelyo? Una, mayroong rason ang Diyos bakit tayo ay isinilang sa mundong ibabaw na ito. Si Juan Bautista, mayroong layunin ang Diyos bakit isinilang siya sa mundong ibabaw na ito. Bakit ang isang senior citizen, isang matanda, isang baog, nanganak ng isang lalaki, dahil mayroong purpose ang Diyos sa kanya. Tayo, bakit umiiral tayo sa mundong ibabaw na ito? Dahil mayroong purpose, mayroong layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? So bakit kailangan natin ang lamin ang ating purpose sa buhay? Natanong niyo ba ang inyong mga sarili, ano po ba yung purpose ko sa buhay? Sa huling talata ng ating Ebanghelyo,
Sabi ng mga nakasaksi sa mga pangyayari sa panganganak ni Elizabeth, ano kaya ang mangyari sa batang ito? Ano yung term na ginamit nila? Basahin natin. Ito sinabi niya, maging ano kaya ang batang ito? No? Maging ano kaya ang batang ito? Sabi nila. Ano kaya ang future ng batang ito? Ano kaya ang purpose ng Diyos? Bakit nilikha ang batang ito? Si Juan Bautista, alam naman natin, na ang layunin niya, ipaghanda ang daraanan ng anak ng Diyos. Ipaghanda ang daraanan ng Emmanuel. Siya ay sumisigaw sa ilang sa pagbabagong loob upang ipaghanda ang ating makanya-kanyang mga puso sa pagdating ng ating tagapagligtas. Ngayon, tanungin natin mga sarili, ano kaya ang layunin din ng Diyos? Bakit nilikha tayo? Mayroon kaya? Bakit kailangan natin alamin ang purpose o layunin natin sa mundong ibabaw na ito? Una, it provides direction in our life. Kapag alam natin ang purpose natin sa buhay. It provides direction in our life. Halimbawa, kapag pupunta kayo sa palengke, ngunit wala kang listahan kung ano ang bibilhin mo doon, paikot-ikot ka sa palengke, hindi mo alam kung ano ang iyong bibilhin. Tama o tama? Di ba? Ako kung minsan ito yung weakness ko, nahihilo ako kapag pupunta ako sa mga malls. Ayaw ko yung mga tawag nilang window shopping, yung paikot. Pero kung alam natin, bakit nandito tayo sa mundong ibabaw na ito, meaningful, makahulugan ang buhay natin. Masaya sa kabila ng mga kahinaan, sa mga kabila ng hindi tayo perpektong tao, sa kabila ng kahirapan, masaya tayo dahil alam natin bakit nandito tayo sa mundong ibabaw na ito. Ano yung una? Hello, ano yung una? Bakit kailangan natin alamin yung ating purpose sa buhay? It provides direction in our life. Ikalawa, it makes life more meaningful. Ikatatlo, it gives meaning in our action. Ikatatlo, ulitin ko, it gives meaning to our action. Halimbawa, kung ang isang estudyante, kung alam niya ang purpose, ang layunin niya, bakit siya mag-aaral, lahat ng kanyang ginagawa ay may kahulugan. Kailangan magsunog ng kilay, kailangan mag-aral, kailangan kahit walang baon, papasok. Then alam niya na mayroon siyang layunin na makapagtapos at makatulong sa kanyang mga magulang. Amen? Kaya yung iba hindi nila alam bakit sila nag-aaral, kaya bulakbol No? Baon lang yata ng nanay, baon lang yata ang kanilang Bakit nag-aaral sila? Dahil may baon. Kung hindi sila nag-aaral, wala silang baon. Ganun din sila sa nanay. Kung alam natin ang ating layunin, bakit maaga pa tayong bumangon, ipaganda ng baon ng ating mga anak, ng ating mga asawa na nagtatrabaho, lahat ng ito para sa atin ay makahulugan at meaningful dahil alam natin may purpose lahat ng ito. Amen? Alamin natin ano ang ating layunin at purpose sa buhay. Kagaya ni Juan Bautista, ang kanyang purpose, ihanda ang daraanan ng anak ng Diyos. Kaya, kahit matanda na si Elizabeth, kahit baog pa, binigyan siya ng sanggol, binigyan siya ng anak upang ipaghanda ang Panginoon. Ikalawang punto na gusto ko ibahagi sa inyo. Ang Diyos na mapagpala, mayroong milagro. Ang pagpapala ng Diyos ay mayroong milagro. Anong milagro sa buhay ni Elizabeth? Na siya'y nanganak.
Pinagpala sila ng Diyos, kaya mayroong milagro sa kanyang buhay. Milagro, matanda na, baog pa, ngunit nanganak pa ng isang lalaki na mayroong kontribusyon sa plano ng Diyos na kaligtasan. Pinagpala at binigyan ng milagro sa buhay. Gusto niyo ba magkaroon ng milagro? Amen? Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang pagpapala ng Diyos upang bigyan tayo ng milagro sa buhay natin. Huwag po tayong lumayo sa Diyos na pinanggalingan ng pagpapala. Dahil ang Diyos mapagpala. God is gracious. Mapagpala ang Diyos sa mga taong tapat at handang maglingkod sa Kanya. Sa pagpapatuloy natin itong banal na misa, ipanalangin natin sa Diyos na naway tulungan tayong maging tapat sa Kanya sa kabila ng ating mga kahinaan, sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila na kuminsan ay hindi tayo tapat sa ating mga pangako sa Kanya, ngunit siya'y tapat pa rin sa Kanyang pangako sa atin. At naway, ihanda niya ang ating mga puso at kalooban na maging totoong Belen upang tanggapin ang Batang Sanggol, ang Emmanuel, na isisilang sa ating mga puso at kalooban. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Habang papalapit ang ating pinakihintay, dumulog tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayong panatilihin ang ating mga pusong matagal niyang sinikap ihanda para sa kanyang pagdating. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mo, Ama, ang kalooban namin iyong simbahang sabik sa pagdating ng iyong anak. Panalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mong nag-aalab ang pusong mapagbigay na iyong kaloob sa lahat ng lingkod bayan habang kanilang tinutupad ang kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning daladala namin ngayon, mga pasaning nagdudulot ng kapanglawan sa aming mga puso. Panatilihin mo kami sa iyong piling sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Yakapin mo sa iyong walang hanggang pakikiniig ang mga limang namin umaasang pumilay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din na ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Ama naming Diyos, panatilihin mo ang aming mga pusong nasasabik sa pagdating ng iyong anak, siyang aming pag-asa at galak, si Kristo naming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Sa iyo, pagdating, ang
Manalangin ka mga kapatid upang pagkain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakilabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mga alay namin nakain sa ilambana, ay pabalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu, na pupuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, upang magdalangtaw at magsilang sa iyong anak, na siyang namamagitan magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At Kita sa sumayin Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Harapan na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tulang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala maging ina ni Yesu Kristo, ang mahal na Birheng nagpupurit na gagalak sa inyo. Ikaw ang gumagawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birheng bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkulin kumangalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa namang yan ang sisiawit ng papuri sa iyo, na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsulod na po ka. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman pagkatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbudi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at mga pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, at ni Milo Yobert naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at panginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikakarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubili naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ang kaharian
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lamang ay gagaling na ako. Panginoon,
Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, piling ko'y sa aming Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, piling ko'y sa aming Magsiluhod na po ang lahat. Panalangin ni Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso din nawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang sa amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapasakit ni Kristo sa krus nang malugod din nawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-aalinlangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging igalangin sa iyong harapan, ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi naman naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ng aming ginugunita ang kanyang ina. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po tayong lahat. Mga announcement po. Bukas po ang ikasyam na simbang gabi. Tayo po ay hihikayat na magsuot ng kulay berde o green. At maaari po tayong mag-offer ng powdered milk. Marami pong salamat sa inyong bukas palad na pagtulong. Ipinababatid din po sa lahat ng may gustong magbigay ng bago o maayos na laruan para sa mga bata ngayong Kapaskuhan. Ang mga ito ay ipamimigay sa mga bata sa darating na December 25 bilang bahagi ng programang Paskong Bulilit. Sa mga nagnanais, maaari lamang kong itong i-drop off sa box na makikita sa ating parokya. Ang St. Andrew the Apostle ay mayroong alay na parol para kay Jesus. Inaanyayahan po ang lahat na nais bumili at mag-alay ng parol na maipag-ugnayan sa ating mga SSDM volunteers na matatagpuan sa labas ng simbahan pagkatapos ng mga banal na misa. Maraming salamat po.
Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. End ko na? End ko na?